Inangkin niya ang aking tahanan, pinunit ang aking dangal, at itinapon ako sa lansangan habang mainit pa ang kanilang halik. Wala kang kwenta, amoy kusina ka lang, duro ng lalaking pinag-alayan ko ng dekada. Akala nila, tapos na ang lahat ng isara nila ang pinto, ngunit hindi nila alam, ang basahang itinapon nila ay nag-iisang tagapagmana ng isang imperyo. Paano kung ang yaman na ipinagmamalaki niya ay pag-aari pala ng amang niyurakan na niya? Wala ka na talagang ibang alam gawin kundi ang magkulong dito sa bahay at maging anino ko. Nakakasakal na, Josephine. Nakakasakal ang pagiging masyadong mabuti mo at lalo na ang pagiging ganyan. Amoy kusina ka na, Josephine. Amoy matanda. Amoy pagod, amoy mahirap. Ang bawat salitang binitiwan ni Gregory ay tila mga lason na unti-unting dumiit sa balat ni Josephine. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sampal. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak ni Josephine ang isang malaking bandahado ng beef caldereta, ang paboritong putahe ni Gregory na 4 na oras niyang sinalang sa mahinang apoy para lamang lumambot at sumarap. Ito ang gabi ng kanilang 10 anibersaryo ng kasal. Sa likuran niya, ang mesa ay maingat na nakahanda. May mga kandilang unti-unti nang lumuluha ng wax at ang kanilang pinakamagandang set ng plato na bihira lamang gamitin. Naramdaman ni Josephine ang biglang pagbigat ng seramikong pinggan sa kanyang mga kamay. Suot niya ang isang kupas na ngunit malinis na bestida at ang maliit na kwintas na gawa sa kahoy na regalo ng kanyang ama noong dalaga pa siya. Isinakripisyo niya ang sariling mga pangarap, tinalikuran ang pagkakataong magkaroon ng sariling karera. Upang masiguro lamang na may mapayapang tahanang uuwian si Gregory gabi-gabi, matapos ang pagod nito sa opisina. Ngunit ang pasasalamat na natanggap niya ay isang matalim na pagpuna sa kanyang pagkatao. Ang bango ng pagkain na kanina ay sumisimbolo sa kanyang pagmamahal at pagsisikap ay biglang naging mapakla sa kanyang pangamoy. Hindi sumigaw si Josephine, hindi rin siya agad na lumuha. Ang sakit na naramdaman niya ay isang tahimik at malamig na agos na lumupaypay sa kanyang mga tuhod. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri na tila gustong bitawan ang lahat, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo kahit na ang mundo sa kanyang paligid ay tila nagsisimulang magbitak-bitak. Ang mga gamit sa loob ng kanilang marangyang sala na siya mismo ang pumili at nag-ayos sa loob ng maraming taon ay biglang naging banyaga at nakakatakot sa kanyang paningin. Tinalikuran siya ni Gregory upang harapin ang salamin at ayusin ang kanyang mamahaling kurbata. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng asawa, tila ba ang pananakit sa damdamin ng babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ay bahagi lamang ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Patuloy ang pagpindot ni Gregory sa kanyang telepono. Ang liwanag nito ay tumatama sa kanyang mukha na puno ng pagkainip. May pupuntahan ako. Huwag mo na akong hintayin. At please, Josephine, itapon mo na yang niluto mo. Nakakahilo ang amoy hanggang dito sa sala. Naglakad si Gregory patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kanilang pagsasama. Sa bawat yabag, nararamdaman ni Josephine ang paglayo ng lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Nang tuluyang sumara ang pinto, ang katahimikang naiwan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang libingan. Dahan-dahang inilapag ni Josephine ang bandahado sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang hinahawakan ang maliit na kwintas na kahoy sa kanyang leeg. Naalala niya ang kanyang ama, si Mang Tonyo, na palaging nagsasabing ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kinang ng ginto, kundi sa tibay ng kalooban. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Josephine na tila wala na siyang natitirang kahit anong lakas. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang pag-alis ng sasakyan ni Gregory sa ilalim ng madilim na langit. Isang kakaibang kaba
ang humaplos sa kanyang dibdib nang mapansin niya ang isang pamilyar na pabango na kumapit sa coat ni Gregory bago ito umalis. Isang amoy na hindi kailanman naging kanya. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang bawat singhap ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Mag-isa siyang nakatayo sa gitna ng karangyaan na wala namang init ng pagmamahal. Ang mga kandila sa mesa ay isa-isang namatay dahil sa simoy ng hangin, iniwan siyang mag-isa sa dilim. Sa kailaliman ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Isang tanong na tila sumusumbat sa 10 taon ng kanyang pananahimik. Hanggang kailan ako magiging sapat para sa taong hindi na ako makita? Hanggang kailan ko titiisin ang dilim para lamang bigyan siya ng liwanag? Hindi niya alam na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking unos. Isang lihim ang nakatago sa ilalim ng mga unan ng kanilang kama. Isang katotohanang mas matulis pa kaysa sa mga salita ni Gregory na naghihintay lamang na matuklasan sa susunod na pagbukas ng mga ilaw. "Hindi mo ba narinig?" Sabi ko, "Lumayas ka na. Tapos na tayo, Josephine. Hindi na kita kailangan sa bahay na ito at lalong hindi na kita kailangan sa buhay ko." Ang tinig ni Gregory ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa nakabukas na bintana. Ngunit mas matalas pa ito kaysa sa anumang patalim na pwedeng sumugat sa balat. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Josephine sa tapat ng kanilang kama. Hawak-hawak ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Sa loob niyon ay isang simpleng relos na pinag-ipunan niya sa loob ng 6 na buwan mula sa kanyang maliit na allowance. Balak sana niyang ibigay ito bilang sorpresa para sa kanilang anibersaryo. Isang munting tanda ng kanyang pasasalamat sa 10 taon nilang pagsasama. Ngunit ang sorpresa ay naging isang sumpa. Hindi lamang si Gregory ang nakatayo sa harap niya. Sa likuran ng kanyang asawa ay isang babaeng may mapanuring mga mata, suot ang isang manipis na bestidang sutla na tila nagmamay-ari na sa silid na yon. Si Stella. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay humahalo sa amoy ng ulan sa labas. Unti-unting nilalason ang bawat hininga ni Josephine. Naramdaman ni Josephine ang biglang pagbitaw ng kanyang puso sa kinalalagyan nito. Ang maliit na kahon ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa alpombra nang walang anumang ingay, katulad ng tahimik na pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay naging kasing lamig ng yelo at ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila na puno ng mabigat na tingga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang kanyang dila ay tila nakadikit sa ngalangala. Isang matinding panginginig ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang dibdib, na nag-iwan sa kanya na parang isang estatwa sa gitna ng sariling trahedya. "Babe, bakit ba narito pa yang katulong na yan? Ang baho na ng silid na ito, amoy luma at amoy kahirapan." Ang maarteng tinig ni Stella ay tila isang kuko na kumakamot sa sugat ni Josephine. Lumapit si Stella kay Josephine nang may mapang-uyam ng ngiti. Walang babala niyang hinablot ang kwintas na kahoy sa leeg ni Josephine. Narinig ang mahinang lagutok ng naputol na tali bago ito tuluyang nakuha ni Stella. Tinitigan ng dalaga ang munting hiyas at pagkatapos ay walang pakialam na itinapon ito sa basurahan sa gilid ng mesa. "Basura para sa basura," bulong ni Stella na sapat na para marinig ni Josephine. Hindi kumilos si Gregory para pigilan ang kabastusan ng kanyang kabit. Sa halip, kinuha niya ang maleta ni Josephine na kanina pa pala nakahanda sa tabi ng pinto. Walang pasubali niyang itinulak si Josephine patungo sa pintuan ng mansyon. Ang bawat hakbang ni Josephine ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang karangyaan ng bahay na itinuring niyang kuta sa loob ng isang dekada ay tila naging isang malaking kulungan na ngayon ay tuluyan ng nagsasara. Pagdating sa labas, bumungad ang madilim na gabi at ang malakas na buhos ng ulan.
Itinapon ni Gregory ang maleta sa putikan, dahilan upang tumalsik ang maruming tubig sa paanan ni Josephine. Sa isang iglap, narinig ang malakas at mabigat na tunog ng pagsasara ng malaking gate ng bakal. Ang tunog na yon ang nagsilbing tuldok sa lahat ng kanyang mga pangarap. Nakatayo si Josephine sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig, habang ang tubig ulan ay humahalo sa mga luhang hindi na niya napigilang dumaloy. Ang mga ilaw ng mansyon ay unti-unting namamatay. Iniwan siya niyang mag-isa sa gitna ng dilim at baha. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga karayom na sumusumbat sa kanyang katapatan. Saan ako pupunta? Sino pa ang tatanggap sa isang babaeng winasak at itinapon na parang basahan ng taong pinag-alayan niya ng lahat? Sa kailaliman ng kanyang paghihirap, ang tanging imaheng natitira sa kanyang isipan ay ang mukha ng kanyang ama na matagal na niyang kinalimutan. Sa gitna ng kulog at kidlat, isang maliit na liwanag mula sa isang malayong poste ang tila tumaturo sa daan patungo sa isang lugar na puno ng kalawang at dumi. Ngunit puno rin ng pagmamahal na kailanman ay hindi niya nagawang pahalagahan. Hinawakan ni Josephine ang kanyang dibdib. Doon sa bahaging dati ay kinalalagyan ng kanyang kwintas na kahoy. Kahit wala na ang material na bagay, ramdam niya ang hapdi ng pagkakapunit nito sa kanyang balat. Sa kanyang paglalakad palayo, ang tanging naririnig niya ay ang sariling hikbi na nilalamon ng hagupit ng bagyo. Hindi niya alam. Sa kabilang dako ng lungsod, isang matandang lalaki ang nakatayo rin sa tapat ng bintana. Tila naghihintay sa pagdating ng isang nawawalang anak. Bit-bit ang isang sikretong sapat na upang baguhin ang takbo ng tadhana ng lahat. Dito ka lang, anak. Nandito na ang tatay. Ligtas ka na. Ang mga salitang yon ni Mang Tonyo ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Josephine. Sa harap ng kinakalawang na pinto ng kanilang lumang bahay, sa gitna ng baha at hagupit ng hangin, walang narinig na panunumbat si Josephine. Walang tanong kung bakit siya basang-basa o kung bakit wala siyang dalang kahit ano kundi ang sarili niyang pait. Sa halip, isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanya. Isang yakap na amoy lupa, amoy pawis, at amoy ng lahat ng mga alaala ng kabataang tinalikuran niya para sa isang lalaking walang puso. Inakay ni Mang Tonyo ang kanyang anak patungo sa maliit nilang kusina. Ang bawat hakbang ni Josephine sa sementong sahig na may mga bitak ay nag-iiwan ng bakas ng putik, ngunit tila hindi ito napapansin ng kanyang ama. Ang tanging mahalaga kay Mang Tonyo ay ang malamig na balat ng anak na tila nawalan na ng daloy ng buhay. Inilapag ni Josephine ang kanyang sarili sa lumang kahoy na upuan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan habang ang tubig mula sa kanyang buhok ay patuloy na pumapatak sa sahig. Hindi nagtagal, inilapag ni Mang Tonyo ang isang mausok na mangkok ng sopas sa harap ni Josephine. Ang mangkok ay may mga munting lamat sa gilid at ang kutsara ay lumana. Ngunit ang bango niyon ay nagdala ng panandaliang katahimikan sa nagkakagulong isipan ng babae. Kinuha ni Mang Tonyo ang kutsara, dahan-dahang kumuha ng sabaw at itinaas ito sa kanyang bibig. Maingat niyang hinipan ang mainit na sabaw bago ito muling inilapit sa labi ni Josephine. Ang simpleng gawin na ito, ang pag-ihip sa init para hindi mapaso ang anak, ay nagpaguho sa huling bakod ng katatagan ni Josephine. Doon, sa harap ng kanyang ama, sa gitna ng maliit at madilim na kusina, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Ang bawat hikbi ay puno ng pagsisisi, bawat hagulhol ay humihingi ng tawad sa mga taong hindi niya dinalawang ama dahil sa pagbabawal ng kanyang asawa. Patawad, tay. Patawad po. Bulong ni Josephine sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Hindi sumagot si Mang Tonyo. Patuloy lang siya sa pagpapakain sa kanyang anak. Tila ba sapat na ang kanyang presensya para gamutin ang mga sugat na hindi nakikita. Matapos makakain, inalalayan niya si Josephine sa maliit na silid
na dati nitong kinalalagyan nung bata pa. Doon, hinayaan niyang makatulog ang anak habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang buhok nito, isang tahimik na pangako na hindi na siya muling masasaktan. Nang masigurong mahimbing na ang tulog ni Josephine, lumabas si Mang Tonyo at tumungo sa isang sulok ng sala. Mula sa ilalim ng isang lumang cabinet, hinila niya ang isang kahoy na baul na puno ng alikabok. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, sa gitna ng mga lumang larawan at dokumento, ay may isang maliit na sobrang kulay ginto. Kinuha niya ang isang makintab na business card mula sa loob niyon. Ang card ay may nakaukit na sagisag ng isang agila at ang mga salitang, Valderrama Empire, Office of the Chairman. Tinitigan ito ni Mang Tonyo ng matagal. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lambing para sa anak, ay biglang naging matigas at malamig na parang asero. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang hamak na hardinero, kundi mukha ng isang taong may kapangyarihang magpabagsak ng mga gusali sa isang kumpas lang ng kamay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang bumasag ang tunog ng isang mensahe mula sa telepono ni Josephine na naiwan sa mesa. Ang liwanag ng screen ay tumama sa madilim na paligid. Binasa ni Mang Tonyo ang mensahe mula sa abogado ni Gregory. Pirmahan mo ang annulment papers bukas. Huwag kang umasa na may makukuha kang kahit isang kusing mula kay Gregory. Umalis ka ng maayos kung ayaw mong kaladkarin ka namin sa korte. Ang salitang kusing ay tila isang insulto na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Mang Tonyo. Ibinalik niya ang business card sa sobre at mahigpit na itong hinawakan. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang kanyang paningin ay nakatutok sa dilim sa labas ng bintana. Bukas, hindi lamang ang ulan ang babagsak. Bukas, mararamdaman ni Gregory kung gaano kabigat ang bawat barya na ipinagkakait niya sa taong nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit bago iyon, kailangang malaman ni Mang Tonyo hanggang saan ang kayang gawin ng isang ama para sa kanyang anak at hanggang kailan mananatiling lihim ang isang imperyong itinayo sa pangalan ng pag-ibig. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga siwang ng bubong ay tila mga daliri ng liwanag na pilit gumigising sa diwa ni Josephine. Hindi ito ang malambot at di-aircon na silid na nakasanayan niya sa loob ng 10 taon. Ang amoy ng hangin dito ay amoy ng lumang kahoy at ang usok mula sa sinisindang panggatong ng kanyang ama sa labas. Sa kabila ng pananakit ng kanyang katawan mula sa pagkakabasa sa ulan kagabi, may isang uri ng kalinawan na nagsimulang mamuo sa kanyang isipan. Kinuha ni Josephine ang kanyang telepono at muling binasa ang mensahe ng abogado ni Gregory. Sa halip na manginig sa takot katulad ng dati, naramdaman niya ang isang mainit na bugso ng determinasyon sa kanyang dibdib. Gamit ang nanginginig ngunit matatag na mga daliri, nag-type siya ng isang maikling sagot. Hindi ako papayag sa mga kondisyon ninyo. Kung gusto niyo ng annulment, gawin ninyo ng may dangal. Hindi ko kailangan ng pera nyo, pero hindi ko hahayaang yurakan nyo ang pagkatao ko. Pagkatapos isend ang mensahe, lumabas siya ng silid at nakita ang kanyang ama na maingat na nag-aayos ng kanilang maliit na hapagkainan. Tumingala si Mang Tonyo at binigyan siya ng isang tipid na ngiti. Isang ngiting nagsasabing, narito pa rin ang mundo at maaari silang magsimulang muli. Ngunit alam ni Josephine na hindi sapat ang yakap ng ama para mabuhay. Kinailangan niyang kumilos. Sa buong maghapon, nilakad ni Josephine ang kalsada ng kanilang maliit na barangay, nagbabaka sakali sa bawat karinderya at tindahan na nakikita niya. Maraming tumanggi. Ang iba ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Tila nagtataka kung bakit ang isang babaeng mukhang galing sa marangyang buhay ay naghahanap ng trabahong pangkaliwa. Sa wakas, isang maliit na restaurant sa kanto ang tumanggap sa kanya bilang tagahugas ng pinggan at tagalinis ng mesa. Ang bawat plato na kanyang sinasabunan ay tila kasing bigat ng kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ang mainit na tubig na tumatama
Sa kanyang mga kamay ay nag-iiwan ng pamumula sa kanyang balat at ang bawat pagkuskos niya sa mga nanunuyot na dumi ay nagpapakita ng mga paltos sa kanyang mga daliri. Ramdam niya ang pangangawit ng kanyang likod at ang pagtibok ng kanyang mga paa sa pagod. Ngunit sa bawat patak ng pawis, tila unti ring nahuhugasan ang kanyang pagkatao mula sa mga alaala ni Gregory. Habang naghihirap si Josephine, ang kabilang dako ng lungsod ay puno ng tawanan at tunog ng nag-uumpugang baso ng mamahaling alak. Sa loob ng opisina ni Gregory, nakaupo si Stella sa mismong lamesa ng CEO. Hawak-hawak ang isang brochure para sa isang marangyang bakasyon sa Maldives. Babe, kailangan nating mag-celebrate. Ngayong wala na ang pabigat mong asawa, pwede na nating gamitin ang funds ng kumpanya para sa atin. Deserve natin ito. Ang malambing na ngunit makamandag na tinig ni Stella ay tila musika sa pandinig ni Gregory. Tumawa si Gregory at niyakap ang kabit. Walang pakialam sa katotohanang ang kumpanyang pinagmamalaki niya ay unti-unti nang nabaon sa mga utang na hindi niya alam kung paano babayaran. Sa kanyang isip, nagwagi na siya. Akala niya ay naitapon na niya ang lahat ng basura ng kanyang nakaraan. Kinagabihan, nakauwi si Josephine na halos hindi na maingat ang kanyang mga paa. Nakita siya ni Mang Tonyo na nakaupo sa hagdanan, maingat na tinitingnan ang mga paltos sa kanyang kamay. Hindi nagsalita ang matanda, ngunit lumapit siya, dala ang isang maliit na mangkok ng maligamgam na tubig na may asin. Dahan-dahang kinuha ni Mang Tonyo ang kamay ng anak at inilubog ito sa tubig. Ang hapdi ay gumapang sa balat ni Josephine, ngunit ang init ng pag-aalaga ng ama ay mas malakas. Napansin ni Josephine ang isang pirasong pandesal na nakabalot sa plastik na inuwi niya para sa ama. Binili niya ito mula sa kanyang unang tip na natanggap sa maghapon. Isang maliit na bagay, ngunit sa mata ni Mang Tonyo, iyon ang pinakamahalagang alay na natanggap niya sa loob ng maraming taon. Hindi ka dapat nagpapakapagod ng ganito, Josephine. Bulong ni Mang Tonyo habang patuloy sa paglilinis ng mga sugat ng anak. Kailangan ko ito, Tay. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo nang wala siya. Sagot ni Josephine na may kasamang pait at pag-asa. Pinagmasdan ni Mang Tonyo ang anak. Ang bawat sugat sa kamay ni Josephine ay tila mga latay sa sarili niyang puso. Sa bawat buntong hininga ng anak, lalong tumitindi ang apoy ng katarungan sa loob ng matanda. Hindi na niya kayang panoorin ang kanyang prinsesa na maging alipin ng tadhana habang ang mga salarin ay nagpapakasasa sa nakaw na ginhawa. Sa di kalayuan, isang itim na kotse ang dahan-dahang dumaan sa harap ng kanilang maliit na bahay. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at isang lalaking nakasuit ang maingat na kumuha ng litrato sa kanilang kalagayan bago mabilis na umalis. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa gilid ng mukha ni Josephine ay tila isang paalala ng layo ng kanyang narating mula sa kanyang dating buhay. Sa loob ng maliit na restaurant na yon, ang hangin ay laging puno ng amoy ng pritong mantika at ang mainit na singaw mula sa kusina na humahalo sa ingay ng mga nag-uumpugang plato. Habang mabilis na nagpupunas ng lamesa si Josephine, hindi niya alintana ang pagod. Hanggang sa marinig niya ang isang tinig na nagpatigil sa takbo ng kanyang mundo. Babe, look, hindi ba't siya yung dating reyna ng mansyon mo? Ngayon, mukhang bagay na siya sa dumi ng sahig na yan. Ang matinis at puno ng panguuyam na boses ni Stella ay tumagos sa ingay ng paligid. Napatingin si Josephine sa pintuan at nakita ang dalawa na tila nanggaling sa isang fashion show. Si Gregory, nasuot ang kanyang pinakamahal na suit, at si Stella na nakakapit sa braso nito, suot ang mga alahas na dati ay kay Josephine. Ang bawat tibok ng puso ni Josephine ay naging kasing bigat ng isang tambol, at ang kanyang mga daliri ay humigpit sa basahang hawak niya. Sinadyang maupo ni Stella at Gregory sa mismong area na kailangang pagsilbihan ni Josephine. Walang magawa ang babae kundi ang lumapit.
Dala ang menu at ang kanyang nanlalamig na pagkatao. Habang inilalatag niya ang mga baso ng tubig, sinadyang ikumpas ni Stella ang kanyang kamay, dahilan upang tumapon ang mainit na kape sa mismong mamahalin nitong sapatos. Aray! My God! Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sinadya mo ito, no? Sigaw ni Stella na nakuha ang atensyon ng lahat ng tao sa restaurant. Patawad po, hindi ko po sinasadya, bulong ni Josephine habang naramdaman niya ang panginginig ng kanyang boses. Patawad! Ang mahal ng sapatos na ito. Gregory, tignan mo ang ginawa niya. Pag-iinarte ni Stella. Tumingin si Gregory kay Josephine nang may halong diring at puot. Wala man lang siyang bakas ng awa para sa babaeng nakasama niya ng 10 taon. Luhod. Punasan mo yan ngayon din, utos ni Stella, habang itinuturo ang dulo ng kanyang sapatos. Naramdaman ni Josephine ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang dignidad ay tila hinihila pabalaba. Tumingin siya sa kanyang boss na nakatayo sa di kalayuan na nagpapahiwatig na kailangan niyang gawin ito kung ayaw niyang mawalan ng trabaho. Dahan-dahan, dinala ni Josephine ang kanyang mga tuhod sa maruming sahig. Habang nakaluhod siya at pinupunasan ang sapatos ni Stella, gamit ang kanyang panyo, ang mga luhang pilit niyang pinipigil ay dahan-dahang tumulo sa sahig. Humahalo sa natapong kape. Sa labas ng malaking salamin ng restaurant, nakatayo si Mang Tonyo. Hawak-hawak niya ang isang plastik ng pandesal, balak sanang sorpresahin ng anak para sa merienda. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagluhod ng kanyang kaisa-isang anak sa harap ng mga taong walang puso. Ang bawat panginginig ng balikat ni Josephine habang umiiyak ito ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa puso ng matanda. Ang kanyang mga kamao ay nanginig sa galit at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng puot na matagal na niyang ibinaon. Matapos ang ilang minuto ng pagpapahiya, tumayo sina Gregory at Stella ng may matagumpay na ngiti. Bago lumabas, kumuha si Gregory ng isang barya mula sa kanyang bulsa at binitawan ito sa sahig, sa mismong tapat ni Josephine. Tip mo yan. Mukhang kailangan nyo ng barya ng tatay mong hardinero, sabi ni Gregory bago sila tuluyang lumabas. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila isang laso na nanaiwan sa hangin. Naiwan si Josephine na nakatitig sa barya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng mantsa ng kape at dumi. Hindi niya napansin na lumakad na palayo ang kanyang ama, hindi dahil sa galit sa kanya, kundi dahil sa isang desisyong hindi na mababago. Pumunta si Mang Tonyo sa isang malapit na lumang payphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinudial ang isang numerong hindi niya tinawagan sa loob ng 20 taon. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya nang may matinding paggalang. Oras na. Ihanda ang lahat ng papeles ng mga lupa sa ilalim ng Valderrama Real Estate, lalo na ang lupang kinatatayuan ng mansyon ni Gregory. Ang tinig ni Mang Tonyo ay hindi na tinig ng isang matandang mahina. Ito ay tinig ng isang hari na nagdedeklara ng digmaan. Gusto kong malaman niya kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng bawat baryang ipinagmamalaki niya. Hindi pa man tuluyang natutuyo ang mga luha sa mga mata ni Josephine mula sa pangyayari sa restaurant. Isang panibagong bagyo ang kumatok sa pintuan ng kanilang maliit na dampa. Ang tunog ng marahas na pagbatingaw sa kahoy na pinto ay tila isang babala ng panganib. Nang buksan ito ni Josephine, ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa alikabok ng paligid ang agad na bumungad sa kanya. Napakabaho naman dito. Paano mo nasisikmurang tumira sa ganitong klaseng lungga, Josephine? Ang tinig ni Doña Imelda, ang ina ni Gregory, ay puno ng pandidiri habang tinatakpan nito ang kanyang ilong gamit ang isang panyong may burda. Pumasok ito sa loob ng walang pahintulot. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa bawat sulok ng silid na tila naghahanap ng sakit na pwedeng mahawaan. Lumingon siya kay Josephine, tinitigan ang magaspang nitong mga kamay at ang pagod na mukha na tila isang
Duming kailangang walisin. Mawalang galang na po, Doña Imelda. Bakit po kayo napadpad dito? Tanong ni Josephine, pinipilit na panatilihin ang galang sa kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Narito ako para pagsabihan ka. Huwag mo nang pahirapan ang anak ko sa mga drama mo. Pirmahan mo na ang annulment papers. Isipin mo naman ang kahihiyang ibinibigay mo sa pamilya namin sa pagtatrabaho mo bilang isang hamak na waitress. Nakakahiya. Ang mga kaibigan ko sa club ay pinagtatawanan ako dahil sa'yo. Sigaw ni Doña Imelda. Naramdaman ni Josephine ang hapdi ng bawat salita. Kahihiyan, Doña Imelda, pinalayas ako ng anak ninyo nang walang kahit ano. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang magtrabaho ng marangal. Marangal? Wala kang utang na loob. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nag-ahon sa'yo sa putikan? Kung hindi dahil kay Gregory, nananatili ka lang sanang tagalaba sa kung saang eskinita. Binigyan ka niya ng magandang buhay, ng pagkain, ng bubong, sa ibabaw ng ulo mo. At anong ibinalik mo? Ni hindi mo man lang maayos ang sarili mo. Tignan mo nga yung itsura mo. Mukha kang manang. Kaya hindi kita masisisi kung bakit naghahanap ng mas sariwa at mas maganda ang anak ko. Kasalanan mo rin kung bakit siya nagtaksil. Josephine, hindi ka marunong mag-alaga ng lalaki. Ang bawat kataga ay tila isang lason na ibinubuhos sa puso ni Josephine. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na yumuko at tanggapin ang sisi, naramdaman ni Josephine ang isang uri ng lamig na bumalot sa kanyang pagkatao. Ang 10 taon ng pananahimik ay biglang nagkaroon ng tinig. Utang na loob? Mahinahong simula ni Josephine, ngunit ang bawat salita ay may talim ng asero. Sino po ang naggupit at nagtahi ng mga damit ni Gregory noong nagsisimula pa lang siya dahil wala kaming pambili ng bago? Sino po ang nagtiis na kumain ng lugaw para lang may pambaon siya sa opisina? Noong wala siyang pangalan, noong wala siyang pera, ako ang naging sandalan niya. Ako ang naging pundasyon ng lahat ng tinatamasa ninyo ngayon. Hindi niyo ako inahon sa hirap, Doña Imelda. Sabay kaming bumangon, ngunit nang makarating siya sa tuktok, ako ang unang itinulak niya pababa. Pa? Nagulat ang matanda sa pagsagot ni Josephine. Namula ang mukha nito sa galit at itinaas ang kanyang panyo. Ang kapal ng mukha mong sumagot sa akin. Tandaan mo ito. Wawasakin namin ang buhay mo. Sisiguraduhin kong kahit sa ang kanto ng lungsod na ito, wala kang makikitang mapayapang tulugan. Umalis si Doña Imelda na padabog. Ang tunog ng makina ng kanyang sasakyan ay tila isang banta na naiwan sa hangin. Napaupo si Josephine sa sahig. Ang kanyang lakas ay tila tuluyang naubos, ngunit ang kanyang pag-iisa ay muling naantala. Nang may kumatok na naman, isang lalaking nakauniporme ng gobyerno ang nakatayo doon. Hawak ang isang puting sobre. Notice of eviction po. Ang buong lupain na ito ay nabili na ng kumpanya para sa pagtatayo ng isang mall. Mayroon po kayong 3 araw para lisanin ang lugar na ito. Kung hindi, puwersahan po kayong palalayasin. Binasa ni Josephine ang pangalan ng kumpanya sa ilalim ng sulat. GS Real Estate Development. Ang kumpanya ni Gregory, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi pa sapat na pinalayas siya sa mansyon, pati ang huling kanlungan niya at ng kanyang ama ay nais pang agawin ng lalaking minahal niya. Nakatitig si Josephine sa papel habang nararamdaman ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang 3 araw na palugit ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang mga pangarap. Sa kabilang dako ng dingding, narinig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang ama na hindi niya alam na kanina pa palang nakikinig sa bawat salita ng pang-aapi. Paanong ang isang tao ay pwedeng maging ganito katuso? Hanggang saan ang hangganan ng kasakiman ni Gregory? Ang ingay ng mga nagkakagulong kapitbahay at ang alikabok na nagmumula sa mga truck na nakaparada sa bukana ng eskinita ay tila isang malaking kamay na sumasakal
sa huling pag-asa ng mga taga roon. Nakatayo si Josephine sa harap ng kanilang dampa. Pinapanood ang mga tauhan ni Gregory na may hawak na mga listahan at tila tinatandaan ang bawat bahay na nakatakdang gibain. Ang takot sa mukha ng mga bata at ang iyak ng mga matatanda ay tila isang musika ng pagdurusa na kinagigiliwan ng mga nasa kapangyarihan. Hindi na nakatiis si Mang Tonyo. Sa kabila ng pakiusap ni Josephine, isinuot ng matanda ang kanyang lukot at lumang polo na may mantsa ng lupa, ang kanyang paboritong kupas na sombrero, at ang tsinelas na halos manipis na ang swelas. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang dignidad. Tay, huwag na po. Pakiusap. Baka saktan lang nila kayo doon. Pagmamakaawa ni Josephine habang nakahawak sa braso ng ama. Huwag kang mag-alala, anak. Mag-uusap lang kami ng maayos. Tao rin naman ang asawa mo. Baka sakaling makinig sa pakiusap ng isang matanda. Mahinahong sagot ni Mang Tonyo, bagamat may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag ni Josephine. Pagdating sa naglalakihang gusali ng GS Real Estate Development, tila isang maliit na langgam si Mang Tonyo sa gitna ng mga higanting salamin at bakal. Ang bawat hakbang ng kanyang lumang tsinelas sa makintab na marmol ng lobby ay nag-iiwan ng mahinang tunog na tila hindi nababagay sa karangyaan ng paligid. Pinagtinginan siya ng mga gwardiya at ng mga empleyadong de uniforme. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pangungutya. Sa loob ng opisina ni Gregory, nakaupo ang lalaki sa kanyang malambot na upuang balat, habang si Stella ay abalang naglalagay ng pulang pintura sa kanyang mga kuko. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Mang Tonyo, isang malakas na tawa ang kumawala sa bibig ni Gregory. Look who's here, ang dakilang biyanan ko na amoy lupa. Pang-uuyam ni Gregory habang hindi man lang tumatayo. Ano, Mang Tonyo? Narito ba kayo para magmakaawa? O baka naman gusto ninyong mag-apply na hardinero rito sa kumpanya ko? Gregory, nakiusap lang ako. Ang mga tao sa lugar namin, wala silang mapupuntahan. 3 araw ay masyadong mabilis para sa mga pamilyang walang pera. Baka pwedeng palawigin mo naman ang palugit. O kaya ay bigyan sila ng maayos na relokasyon. Mahinahong pakiusap ni Mang Tonyo habang nakatayo sa harap ng lamesa ni Gregory. Humalakhak din si Stella. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang matalas na tinik. Relocation? Hello? Negosyo ito, hindi charity work. Ang lupang yun ay pera, at ang pera ay hindi naghihintay sa mga taong tamad at mahirap. Kumuha si Gregory ng 20 piso mula sa kanyang pitaka at inihagis ito sa sahig sa paanan ng matanda. Ayan, pamasahe mo pa uwi. Baka mawala ka pa rito sa lungsod. Mahirap na. Baka madamay pa ang pangalan ko sa pagkawala ng isang pulubi. Dahan-dahang tumingin si Mang Tonyo sa barya sa sahig. At pagkatapos ay muling tumingin kay Gregory. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng silid ay tila biglang lumamig. Ang malambot na anyo ni Mang Tonyo ay dahan-dahang nagbago. Tumuwid ang kanyang likod at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitimpi, ay nagkaroon ng isang uri ng talas na tila nakakahiwa ng kaluluwa. Isang tingin na hindi nababagay sa isang taong nanghihingi ng pabor. Hindi kinuha ni Mang Tonyo ang barya. Tinitigan niya si Gregory ng matagal. Isang tingin na tila nagmamasid sa isang maliit na insekto na malapit ng tapakan. Walang sinabi ang matanda. Tinalikuran niya ang dalawa at dahan-dahang lumabas ng silid nang may hakbang na puno ng awtoridad na hindi maipaliwanag ni Gregory. Anong problema ng matandang iyon? Bakit ganun siya makatingin? Bulong ni Gregory na tila biglang kinabahan nang hindi niya alam ang dahilan. Paglabas ni Mang Tonyo sa main entrance ng gusali, tumigil siya sa gilid ng kalsada. Isang malaki at makintab na itim na Rolls Royce ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang kintab nito ay tila sumasalamin sa nagbabagang galit ng langit. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong
ang mabilis na bumaba mula sa driver's seat. Sa harap ng lahat ng mga empleyadong nakatingin mula sa bintana ng gusali, ang lalaking nakabarong ay yumukod ng halos 70 degree sa harap ng matandang nakatsinelas. Chairman Valderrama, handa na po ang lahat. Hinihintay na po kayo sa boardroom ng Valderrama Tower. Ang boses ng lalaki ay puno ng matinding paggalang. Binuksan ng lalaki ang pinto ng marangyang sasakyan. Bago sumakay, tinanggal ni Mang Tonyo ang kanyang kupas na sombrero at itinapon ito sa basurahan sa tabi ng kalsada. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng Rolls-Royce ay tila isang hudyat na ang panahon ng pagtitiis ay tapos na at ang paniningil ay magsisimula na. Ang mahinang ugong ng makina ng Rolls-Royce habang tinatahak ang daan patungo sa sentro ng Makati ay tila isang dambuhalang hayop na naglalakad sa gitna ng kagubatan. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Antonio Valderrama. Ang lalaking kanina lang ay tinawag na amoy lupa at binatuhan ng barya. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mga naglalakihang gusali na ang karamihan ay nakatayo sa lupang pag-aari ng kanyang pamilya sa loob ng ilang henerasyon. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng Valderrama Tower, ang pinakamataas at pinakamarangyang gusali sa buong lungsod, ang lahat ng ingay sa paligid ay tila naglaho. Ang mga gwardyang nakatayo sa entrance, na tila mga estatwa sa kasanayan, ay sabay-sabay na yumukod nang marating ng sasakyan ng lobby. Walang sigaw, walang gulo, kundi isang mabigat at nakabibinging paggalang. Pagbaba ni Antonio, hindi na siya ang matandang kuba ang likod. Ang kanyang bawat hakbang, sa makinang nasahig na gawa sa Italian marble, ay may hatid na awtoridad na nagpapatigil sa bawat taong nadadaanan niya. Ang mga empleyadong kanina ay abala sa kanilang mga computer ay sabay-sabay na tumayo. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala sa lalaking nagpapakain sa libo-libong pamilya sa bansang ito. Pumasok siya sa kanyang pribadong elevator na tanging siya lamang ang may hawak ng susi. Pagdating sa pinakamataas na palapag, bumungad ang isang malawak na suite na puno ng mga antigong kagamitan at mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Doon, sinalubong siya ng kanyang pinagkakatiwalaang secretary na si Marcos, na may hawak na isang puting tuwalya at isang dekalidad na suit na kulay abo. Pumasok si Antonio sa kanyang pribadong silid. Hinubad niya ang lukot na polo at ang tsinelas na may mantsa ng putik. Habang isinusuot niya ang puting kamiseta na gawa sa pinakamahusay na telang seda, naramdaman niya ang malamig na haplos ng tela sa kanyang balat. Isinuot niya ang vest, ang coat, at ang sapatos na gawa sa balat na kasing kintab ng salamin. Nang humarap siya sa malaking salamin, hindi na si Mang Tonyo ang nakita niya. Ang nakatayo doon ay ang chairman ng Valderrama Empire, isang lalaking kayang baguhin ang ekonomiya ng bansa sa isang pirma lamang. Lumabas siya ng silid at dinala ang kanyang mga kamay sa likuran. Sa malaking boardroom, nakaupo ang kanyang legal team, ang pinakamahuhusay at pinakamamahaling abogado sa bansa. Chairman, narito na po ang ulat sa GS Real Estate Development. Panimula ng head lawyer habang inilalatag ang mga dokumento. Ang kumpanya ni Gregory Santos ay nakadepende sa isang sublease contract mula sa isa nating subsidiary company. Ang lahat ng kanilang ginagawang proyekto, kabilang ang mall sa inyong lumang barangay, ay pinondohan ng mga utang mula sa mga bangko na nasa ilalim din ng ating kontrol. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Antonio. Gusto niyang gibain ang bahay ng aking anak? Gusto niyang palayasin ang mga taong walang kalaban-laban sa ngalan ng negosyo? Sige, ipakita natin sa kanya kung paano gumalaw ang tunay na negosyante. Anong utos niyo, Chairman? I-freeze ang lahat ng kanilang assets. Tawagan ang mga bangko at i-recall ang lahat ng utang nila sa loob ng bintana ng 24 oras. At ang kontrata sa lupa? Kanselahin ang lease. Ngayon din, habang nagsisimulang kumilos ang mga abogado, lumakad si Antonio patungo sa bintana na abot tanaw ang buong lungsod.
Sa malayo, nakikita niya ang maliit na gusali ni Gregory na tila isang laruan sa kanyang paningin. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, kinuha ni Antonio ang kanyang lumang polo mula sa mesa. Marahan niya itong itinupi, isang huling pagkilala sa buhay na pansamantala niyang niyakap para sa kaligtasan ng kanyang anak. Patawad, Josephine, kung kinailangan mong makita ang iyong ama na tinatapakan, bulong niya sa hangin. Ngunit ang bawat baryang itinapon niya sa iyo ay ibabalik ko sa kanya bilang isang bundok ng pagkawasak. Sa sandaling iyon, ang telepono sa opisina ni Gregory, na milya-milya ang layo, ay nagsimulang tumunog ng walang hinto. Ang unang tawag ay mula sa pinakamalaking investor ng kumpanya na may dalang balitang magpapabagsak sa puso ni Gregory sa sahig. Sir, hindi niyo po maiintindihan. Ang lahat ng monitor natin, bumaba ang stocks at ang bangko. Tinatawagan tayo para sa buong bayad ng loan ngayon din. Ang nanginginig na boses ng sekretary ni Gregory ang pumuno sa tahimik na silid. Ang bawat pulang numero na kumukurap sa screen ng computer ni Gregory ay tila mga patak ng dugo na unti-unting umuubos sa buhay ng kanyang kumpanya. Sa loob ng kanyang malawak na opisina, ang hangin na dati ay puno ng yabang at bango ng tagumpay ay napalitan ng amoy ng malamig na pawis at takot. Ang bawat pagtunog ng telepono ay tila isang matalas na karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Bawat tawag ay may dalang balita ng pagkatalo. Mga investor na biglang umatras, mga kontratang biglang napunit, at mga utang na kailangang bayaran sa loob ng isang iglap. Habang nagkakagulo sa opisina, si Stella naman ay nasa loob ng isang mamahaling butik sa Greenbelt. Hawak niya ang isang limitadong edisyon na handbag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang iniisip ang mga litratong ipopost niya sa social media. Ngunit nang iswipe ng sales lady ang kanyang gintong credit card, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. I'm sorry, ma'am, pero decline po ang card ninyo. Magalang ngunit malamig na sabi ng sales lady. Ano? Imposible. Subukan mo ulit, baka sira lang ang machine nyo. Sigaw ni Stella habang nararamdaman niya ang mga mapanuring tingin ng ibang mga sosyal na mamimili sa loob ng butik. Sinubukan ng pangalawa, pangatlo at pang-apat na card. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbigay ng iisang resulta. Walang pondo. Ang mukha ni Stella ay namula sa tindi ng kahihiyan. Ang mga bulong ng mga babae sa paligid niya ay tila mga bubuyog na sumusumusumbat sa kanyang pagiging social climber. Lumabas siya ng butik ng mabilis. Ang kanyang mga takong ay naglalakad sa semento nang may galit na hindi maipaliwanag. Pagdating ni Stella sa mansyon, sinalubong siya ni Gregory na nakahiga sa sofa. Ang kurbata nito ay nakakalag at ang buhok ay magulo. Sa halip na pag-aalaga, ang bumungad sa kanila ay isang matinding bangayan. Gregory, ano itong ginagawa mo? Bakit naka-freeze ang lahat ng cards ko? Napahiya ako sa harap ng mga kaibigan ko. Sigaw ni Stella habang inihahagis ang kanyang bag sa lamesa. Pera na naman? Pera na naman ba ang nasa isip mo, Stella? Bagsak ang kumpanya. Wala tayong pondo. Hindi mo ba naiintindihan na baka bukas ay wala na tayong makain? Bulyaw ni Gregory na ngayon ay nakaramdam na ng pagsisisi sa pagpili sa babaeng ito na walang ibang alam kundi gumastos. Wala akong pakialam sa kumpanya mo. Nangako ka sa akin ng marangyang buhay. Kung hindi mo kayang ibigay iyon, anong silbi mo sa akin? Ang mga salita ni Stella ay puno ng lason. Ipinapakita ang tunay niyang kulay na tanging material na bagay lamang ang mahalaga. Samantala, sa maliit na bahay ni na Josephine at Mang Tonyo, ang katahimikan ay puno ng kapayapaan. Nakaupo ang mag-ama sa kanilang maliit na hapagkainan, pinagsasaluhan ng simpleng isdang tuyo at mainit na sinangag. Ang bango ng kanin na may bawang ay humahalo sa simoy ng hangin mula sa labas. Nakangiti si Josephine habang pinagsisilbihan ang kanyang ama.
Ang bawat subo niya ay may kasamang gaan ng loob na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon sa mansyon. Ang mga paltos sa kanyang kamay ay tila hindi na masakit dahil alam niyang ang bawat paghihirap niya ay may katumbas na dangal. Ang sarap nitong luto mo, anak. Mas masarap pa ito sa anumang pagkain sa labas, sabi ni Mang Tonyo habang tinitignan ng anak ng may pagmamalaki. Salamat, Tay. Ngayon ko lang na-realize na ang tunay na kaligayahan pala ay hindi nasa laki ng bahay, kundi nasa taong kasama mo sa mesa. Sagot ni Josephine na may kasamang malalim na buntong hininga ng ginhawa. Ngunit ang kanilang masayang hapunan ay naantala ng tumunog ang lumang cellphone ni Josephine. Isang imbitasyon ang dumating sa kanyang email, isang paanyaya para sa isang grand charity gala mula sa Valderrama Foundation. Nagtaka si Josephine kung bakit siya nakatanggap ng ganitong klaseng liham. Sa kabilang panig naman ng lungsod, tumawag ang personal na abogado ni Gregory sa kanya. Ang boses nito ay puno ng takot at pagmamadali. Gregory, kailangan mong makinig ng maigi. May mas malaking problema tayo kaysa sa pagbagsak ng stocks. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon mo, lumabas ang tunay na may-ari. Kinakansela nila ang lease contract dahil sa paglabag sa mga moralidad na nakasaad sa kasunduan. Kailangan mong lisanin ang mansyon sa loob ng 48 oras. Ano? Kanino ba ang lupang ito? Sino ang may-ari? Sigaw ni Gregory habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang Valderrama Real Estate, Gregory. At ayon sa balita, ang chairman mismo ang nag-utos nito. Nabitawan ni Gregory ang kanyang telepono. Ang 48 oras na palugit ay tila isang orasan ng kamatayan na nagsimula nang tumunog sa kanyang tenga. Ang mansyong ipinagmamalaki niya, ang kuta ng kanyang kasakiman, ay malapit na ring gumuho katulad ng kanyang pagkatao. Hindi pwedeng malaman ng lahat na bagsak na tayo, Gregory. Kapag nalaman nilang wala na tayong pera, kakainin tayo ng mga buwitreng yan ng buhay. Kailangan nating ipakita na tayo pa rin ang hari at reyna ng lungsod na ito. Isang huling pasada, Gregory. Isang magarbo, marangya at engrandeng party para sa engagement natin. Isang gabi lang para maniwala silang tayo pa rin ang nasa taas. Ang mahabang pakiusap ni Stella habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyong mapanatili ang huwad nilang dangal. Sa loob ng magulo at madilim na sala ng mansyon, tinitigan ni Gregory ang kanyang kabit. Alam niyang wala na silang pondo, na ang bawat sulok ng bahay na yon ay hindi na sa kanya. Ngunit ang takot na mapahiya sa harap ng lipunan ay mas matindi kaysa sa takot na mabaon sa utang. Gamit ang nanginginig na mga daliri, kinuha ni Gregory ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang iniiwasan. Ang numero ng isang kilalang pautangan na may mataas na interes at mapanganib na mga tauhan. Kailangan ko ng 5 milyon. Ngayon din, kahit anong interes, babayaran ko. 1 linggo lang. Bulong ni Gregory sa telepono habang ang pawis ay bumabakas sa kanyang noo. Hindi niya alam na ang bawat sentimo na kukunin niya sa gabing iyon ay magsisilbing pako sa sarili niyang kabaong. Habang abala ang mga kontrabida sa pagpaplano ng kanilang huwad na tagumpay, sa maliit na bahay ni na Josephine ay nagahari ang isang kakaibang uri ng paghahanda. Nakaupo si Josephine sa harap ng kanyang lumang salamin. Tinitignan ang kanyang mukha na unti-unti nang nagkakaroon ng kulay at sigla. Ang mga paltos sa kanyang kamay ay nagsimula ng matuyo. Ngunit ang tapang sa kanyang mga mata ay mas tumitindi. Pumasok si Mang Tonyo sa silid, dala ang isang malaking kahon na nakabalot sa itim na tela. Inilapag niya ito sa kama nang may pag-iingat. Tila ba ang laman nito ay isang banal na relic. Anak, may pupuntahan tayong mahalagang pagdiriwang mamayang gabi. Isang pagdiriwang kung saan ang lahat ng mga nagtago sa dilim ay lalabas sa liwanag. Ang tinig ni Mang Tonyo ay puno ng kahulugan. Isukat mo ito.
Dahan-dahang binuksan ni Josephine ang kahon. Isang napakagandang bestida na kulay ginto ang bumungad sa kanya. Ang tela nito ay tila gawa sa sinag ng araw at ang bawat tahi ay nagpapakita ng isang karangyang hindi niya kailanman nakita. Kahit noong asawa pa siya ng isang CEO. Nang isuot niya ito, tila nagbagong anyo ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang ganda na matagal na ikinubli ng kalungkutan at dumi ng kusina ay muling kuminang ng may kasamang kakaibang awtoridad. Tay, saan galing ito? Napakahalaga nito para sa atin. Tanong ni Josephine habang hinahaplos ang malambot na tela. Huwag mo nang isipin ang halaga, Josephine. Isipin mo ang dangal na ibabalik nito sa iyo mamaya. Sagot ni Mang Tonyo habang ang kanyang mukha ay seryoso at malamig. Nakarating kay Antonio ang balita tungkol sa engagement party ni na Gregory at Stella sa mismong mansyon na kailangang lisanin ng mga ito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa imbitasyong nakuha ng kanyang mga tauhan. Kinagabihan, ang mansyon ay napuno ng mga malalakas na tugtugin at makukulay na ilaw. Ang mga bisita, na pawang mga kilalang tao sa lipunan, ay naroon para saksihan ang sinasabing pinaka-engranding engagement ng taon. Naglalakad si Stella sa gitna ng bulwagan. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas habang si Gregory ay pilit na tumatawa at nakikipag-inuman. Itinatago ang kaba sa bawat pagtunog ng gate. Eksaktong 9:00 ng gabi. Isang mahaba at makintab na Rolls-Royce ang huminto sa harap ng gate ng mansyon. Ang mga gwardiya ni Gregory ay mabilis na humarang, tinitignan ang sasakyan ng may pagdududa. Wala kayo sa listahan. Bawal ang pumasok na walang imbitasyon. Sigaw ng isang gwardiya habang pinupukpok ang bintana ng sasakyan. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng kotse. Lumabas ang mukha ni Mang Tonyo, hindi bilang isang hardinero, kundi bilang isang lalaking may titig na nakakaparalisa. Iniabot niya ang isang itim na card na may gintong tatak ng Valderrama Empire. Sabihin mo sa amo mo, ang tunay na may-ari ng bahay na ito ay narito na para kunin ang susi. Ang tinig ni Mang Tonyo ay naging sanhi ng biglaang katahimikan sa paligid ng gate. Nang bumukas ang pinto ng kotse, lumabas si Josephine. Ang kanyang gintong bestida ay tila nagniningning sa ilalim ng mga poste ng ilaw. Ang bawat hakbang niya patungo sa gate ng mansyong pinagpalayasan sa kanya ay may hatid na bigat ng katarungan. Sa loob ng bulwagan, hindi alam ni Gregory na ang bawat baso ng alak na iniinom niya ay ang huling patak ng kanyang huwad na kaligayahan. Sino ang unang luluhod kapag nagtama ang kanilang mga mata? At anong sikreto ang sasabog kapag nalaman ni Gregory kung sino ang kasama ng babaeng itinapon niya sa ulan? Tumigil ka muna, anak. May kailangan kang malaman bago tayo tuluyang pumasok sa loob ng bahay na yan. Huminto si Mang Tonyo sa isang madilim at tahimik na bahagi ng hardin, malayo sa ingay ng musika at tawanan na nagmumula sa loob ng mansyon. Ang bango ng mga bulaklak sa gabi at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nakiisang makiayon sa bigat ng sandaling iyon. Tinitigan ni Mang Tonyo si Josephine, ang kanyang anak, na suot ang gintong bestida, ang babaeng dumaan sa apoy ng pagtataksil. At ngayon ay nakatayo nang may bagong kintab sa mga mata. Tay, ano po ba ang nangyayari? Bakit tayo narito? Bakit kayo nakasuot ng ganitong klaseng damit? Ang boses ni Josephine ay puno ng pagkalito, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig na humahawak sa braso ng ama. Huminga ng malalim si Mang Tonyo. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit puno rin ng paninindigan. Josephine, patawarin mo ang iyong ama kung itinago ko sa iyo ang katotohanan sa loob ng maraming taon. Ginawa ko lamang yon dahil sa takot ko. Takot na baka ang yaman natin ang maging mitya ng iyong kapahamakan.
Katulad ng nangyari sa iyong ina. Dahan-dahang inilabas ni Mang Tonyo ang isang gintong singsing na may malaking diamante mula sa kanyang bulsa, isang simbolo ng kanyang tunay na katayuan. Hindi ako hamak na hardinero lamang, Josephine. Ako si Antonio Valderrama, ang chairman ng Valderrama Empire na kinatatakutan at iginagalang sa mundong ito ng mga negosyante. Ang lahat ng lupaing nakikita mo, ang gusaling pinagtatrabahuhan ng asawa mo, at ang mismong mansyong ito, lahat ng yan ay pag-aari ko. Ipinangalan ko ang kumpanya sa iyo, sa iyong kaligtasan, at sa iyong kinabukasan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Josephine. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang malakas na kulog na nagpabago sa lahat ng kanyang paniniwala. Hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi siya umiiyak dahil sa tuwa na siya ay mayaman, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang kanyang ama ay nagtiis na tawaging amoy lupa at magmukhang mahirap. Masamahan lamang siya sa kanyang pagdurusa. Isinakripisyo ng kanyang ama ang sariling dangal para lamang maprotektahan siya. Lahat ng pagtitiis mo, anak, lahat ng pambabastos nila sa'yo, tinandaan ko ang bawat segundo niyon. Ang tinig ni Mang Tonyo ay naging kasing lamig ng asero. Ngunit ngayon, ang oras ng pagtatago ay tapos na. Narito ang land title ng mansyong ito. Iniabot ni Mang Tonyo ang isang makapal na dokumento kay Josephine. Ikaw ang may-ari ng bahay na ito, Josephine, hindi si Gregory. Ikaw ang magdedesisyon kung sino ang mananatili at sino ang itatapon sa labas. Ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Naramdaman ni Josephine ang bigat ng dokumento sa kanyang mga palad. Ang bawat letra doon ay tila isang sandata na handang tumapos sa kanyang mga kaaway. Tiningnan niya ang kanyang ama at sa gitna ng kanyang mga luha, isang matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang dating mahina at sugatang Josephine ay tuluyan ng pinalitan ng isang babaeng handang lumaban para sa kanyang dangal. Lumapit si Mang Tonyo at dahan-dahang pinunasan ng luha sa pisngi ng anak gamit ang kanyang magaspang na hinlalaki. Tahan na, anak. Ang gabi ay sa atin. Ipakita natin sa kanila kung sino ang tunay na reyna na itinapon nila sa ulan. Naglakad ang mag-ama patungo sa malaking pinto ng mansyon. Ang bawat hakbang ni Josephine ay may hatid na tunog ng awtoridad na tila nagpapatahimik sa lahat ng mga kuliglig sa paligid. Nang marating nila ang pintuan, dahan-dahang inilagay ni Josephine ang kanyang kamay sa hawakan ng pinto. Eksaktong sa loob ng bulwagan, itinataas ni Gregory ang kanyang baso ng champagne, nakangiti ng malapad habang nakatingin kay Stella. Sa ating bagong simula at sa pagtatapon ng lahat ng mga basura ng nakaraan, ang malakas na sigaw ni Gregory na sinundan ng tawanan ng mga bisita. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto nang walang anumang pasabi. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa gintong bestida ni Josephine na nagmukhang isang anghel ng katarungan sa gitna ng kadiliman. Ang lahat ng tawanan sa loob ay biglang naputol, ang mga baso ay nanatiling nakataas sa hangin, at ang mga mata ni Gregory ay nanlaki sa matinding gulat at takot nang makita ang babaeng akala niya ay tuluyan na niyang winasak. Masyadong maaga ang iyong pagdiriwang, Gregory. Nakalimutan mo yatang ang bahay na ito ay hindi kailanman naging iyo. Ang boses ni Josephine ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salitang binitiwan niya ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa gitna ng mainit na bulwagan. Nakatayo siya sa bukana ng pinto. Ang gintong bestida niya ay sumasalamin sa liwanag ng mga chandelier na nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang reynang nagbabalik mula sa pagkakatapon. Ang lahat ng mga mata ng mga bisita, mga negosyante, kaibigan, at mga tsismosa sa lipunan ay nakatutok sa kanya. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na biglang natahimik.
Sa kabilang dako ng silid, ang baso ng champagne na hawak ni Gregory ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mukha, na kanina ay mapula dahil sa alak at tagumpay, ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik at ang bawat singhap niya ng hangin ay may kasamang pait. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang babaeng tinawag niyang amoy kusina, ay nakatayo ngayon sa harap niya ng may taglay na kagandahang hindi niya kailanman maabot. "Josephine, paano ka nakapasok dito?" Ang nauutal na tanong ni Gregory habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Bago pa makasagot si Josephine, humakbang si Stella ng may matinding galit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inggit habang tinitignan ang bestida ni Josephine. Sino ang nagpapasok sa basurang ito? Guards! Bakit hinayaan ninyong makapasok ang isang hamak na waitress? Nagugutom ka ba, Josephine, at naghahanap ng tira-tira sa party ko? Sigaw ni Stella, ang kanyang tinig ay kasing tulis ng kanyang mga kuko. Lumapit si Josephine nang may mahinahon ngunit matatag na hakbang. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kaba sa dibdib ni Gregory. Nang makarating siya sa gitna ng bulwagan, eksaktong sa harap ni na Gregory at Stella, tumigil siya at dahan-dahang inayos ang iilang hibla ng kanyang buhok nang walang anumang emosyon. "Waitress? Oo, Stella. Nagtrabaho ako ng marangal para mabuhay, pero ikaw, nagpakasasa ka sa yaman na ninakaw niyo sa akin." Ang boses ni Josephine ay puno ng awtoridad. Kinuha ni Josephine ang itim na sobre mula sa kanyang maliit na bag at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng lamesa sa gitna ng mga mamahaling pagkain. Ang tunog ng paglapag ng papel ay tila isang hudyat ng digmaan. "Gregory, tawagin mo ang abogado mo. Basahin niyo ang laman ng sobreng yan," utos ni Josephine. Naguguluhan at nanginginig ang mga kamay ni Gregory habang inaabot ang sobre. Ang kanyang abogado, na naroon din sa party, ay mabilis na lumapit at binuksan ang dokumento. Habang binabasa ng abogado ang mga nakasulat, ang mukha nito ay unti-unting namutla at ang pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. "Sir, Gregory," bulong ng abogado, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. "Ang mansyong ito, ang lupang kinatatayuan nito, hindi na po ito sa ilalim ng inyong pangalan. Ang Valderrama Real Estate ay opisyal ng kinansela ang inyong lease contract dahil sa moral turpitude clause at ang higit na mahalaga, ang buong ari-ariang ito ay inilipat na sa ilalim ng pangalan ni Josephine Santos." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang mga bisita ay napanganga. Ang iba ay nagtakip ng kanilang mga bibig sa tindi ng gulat. Si Gregory ay tila nawalan ng hangin sa kanyang baga. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo habang nakatitig sa asawa. "Fake yan! Isang hamak na labandera lang siya. Paanong magiging sa kanya ang mansyong ito?" Sigaw ni Gregory. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at kawalan ng pag-asa. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto sa gilid ng bulwagan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na gawa sa balat ay umalingaw-ngaw at isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na itim na sutang pumasok. Pinalilibutan ang isang matandang lalaki na may titig na parang hari. Napatigil ang lahat. Ang bawat puso sa loob ng silid ay tila tumigil sa pagtibok nang makita nila ang lalaking pumasok. Hindi ito ang Mang Tonyo na kinukutya nila. Ito ang chairman. Ang katahimikang namayani sa loob ng malawak na bulwagan ay kasing bigat ng isang dambuhalang batong nakadagan sa dibdib ni Gregory. Ang bawat yabag ng sapatos ni Antonio Valderrama sa makintab na marmol ay tila tunog ng isang hatol na dahan-dahang inilalapit sa kanyang leeg.
Ang mga bisita, na kanina ay abala sa pagtatawanan, ay tila naging mga estatwa. Ang iba ay napaatras ng makilala ang mukhang madalas nilang makita sa mga pahayagan ng ekonomiya at sa mga matataas na gusali ng Makati. Huminto si Antonio sa tabi ni Josephine. Ang kanyang anyo ay puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang inilagay sa likuran habang ang kanyang titig ay nakatutok kay Gregory. Sa mga sandaling iyon, ang mukha ni Gregory ay dumaan sa iba't ibang kulay, mula sa puti ng takot patungo sa abo ng kawalang pag-asa, hanggang sa mamula ito sa tindi ng kahihiyan. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig, at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila gustong gumuho sa sahig. Mamang Tonyo, hindi ito maaari. Ang nauutal at nanginginig na boses ni Gregory ay tila isang mahinang iyak ng isang bata. Kayo? Kayo ang chairman? Ang taong tinawag mong amoy lupa at binatuhan mo ng barya, Gregory, ay ang taong nagmamay-ari ng bawat pangarap na ipinagyayabang mo. Ang tinig ni Antonio ay mahinahon ngunit may talim na kasing talas ng asero. Ang kapital na ginamit mo sa iyong kumpanya, ang opisina na inuupahan mo, at ang mismong mansyong ito kung saan mo pinalayas ang aking anak. Lahat ng yan ay nagmula sa aking mga kamay. Binigyan kita ng pagkakataon na patunayan ang iyong sarili, hindi dahil kailangan mo ng pera, kundi dahil gusto kong makita kung karapat-dapat ka sa pagmamahal ng aking kaisa-isang anak. Sa gilid, sinubukan ni Stella na sumingit. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pilit na naglalagay ng lambing. Chairman, there must be a mistake. Hindi po namin alam. Kung alam lang po namin, tumahimik ka, putol ni Antonio. At sa isang tingin lang ay tila napaatras si Stella hanggang sa mabangga nito ang lamesa ng cake. Ang kasakiman mo ang nagdala sa inyo sa hukay na ito. Sa gitna ng tensyon, bumukas muli ang pinto at pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng katad na jacket. Ang mga tauhan ng pautang na pinaghiraman ni Gregory ng 5 milyon para sa party na yon. Ang kanilang presensya ay nagdala ng mas matinding kaba sa bulwagan. Lumapit sila kay Antonio at yumukod nang may matinding paggalang bago hinarap si Gregory. Sir Gregory, balita namin ay wala ka na palang pondo sa bangko. Narito kami para kunin ang kabayaran sa utang mo. Ang malamig na sabi ng isa sa mga lalaki. Nagulat si Gregory. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat kay Josephine at sa kanyang ama. Josephine, pakiusap. Tulungan mo ako. Mag-asawa pa rin tayo, hindi ba? Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Nabigla lang ako, naguluhan. Dahan-dahang lumapit si Gregory at sinubukang hawakan ang laylayan ng gintong bestida ni Josephine. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at uhog habang nagmamakaawa. Ngunit bago pa madampi ang kanyang maruming kamay sa tela, umatras si Josephine nang walang kahit anong emosyon. Ang kanyang titig ay kasing layo ng mga bituin sa langit. Ang Josephine na asawa mo ay namatay na sa ulan nung gabing isinara mo ang gate na ito, Gregory. Ang boses ni Josephine ay puno ng kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa galit. Sa isang hudyat mula kay Antonio, pumasok ang mga tauhan ng Valderrama Empire, dala ang mga maleta na kanina pa pala nakaimpake. Itinambak nila ang mga ito sa gitna ng bulwagan. Ang mga mamahaling relo ni Gregory, ang mga designer bags ni Stella, at ang lahat ng gamit na binili nila gamit ang nakaw na yaman ay naroon. Ang party ay tapos na, deklarasyon ni Antonio. Guards, ilabas ang mga basurang ito, ngayon din. Kinaladkad ng mga gwardiya si Gregory at Stella patungo sa labas. Si Stella ay nagpupumiglas, sumisigaw, at sinusubukang itago ang kanyang mga alahas, habang si Gregory ay parang isang basahan na wala ng buhay habang hinihila sa sahig. Ang mga bisita ay nagbigay ng daan.
Ang bawat isa ay may hawak na telepono at kumukuha ng video sa pinakamalaking pagbagsak sa kasaysayan ng kanilang lipunan. Pagdating sa malaking gate, eksaktong bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang langit ay tila nakikisama sa paniningil ng tadhana. Itinulak ng mga gwardiya ang dalawa sa putikan, sa mismong pwesto kung saan itinapon ni Gregory si Josephine noong noon. Ang malakas at mabigat na tunog ng pagsasara ng gate ng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang hudyat na wala na silang babalikan. Naiwan si Gregory at Stella sa gitna ng baha, basang-basa at pinagtitinginan ng mga taong dumadaan. Ang marangyang engagement party ay naging isang gabi ng kabiguan na kailanman ay hindi nila malilimutan. Sa loob ng mansyon, humarap si Josephine sa kanyang ama at sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang unang tunay na hininga ng kalayaan. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa kalsada ay tila mga latay ng latigo na humahagupit sa likuran ni Gregory. Nakasubsob ang kanyang mukha sa malamig at maruming putikan, ang kanyang mamahaling suit na simbolo ng kanyang huwad na kapangyarihan ay basang-basa na ngayon at punong-puno ng dumi. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tuluyan ng nalunod sa amoy ng basang aspalto at kanal. Sa kanyang tabi, nakatayo si Stella. Ang buhok nito ay parang mga basang kable na nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang maskara ay dumiit sa kanyang pisngi na tila mga itim na luha ng isang talunang kontrabida. Gregory, tumayo ka riyan. Gawin mo ang lahat. Bumalik ka sa loob at magmakaawa ka. Hindi ako pwedeng maging ganito. Hindi ako pwedeng matulog sa kalsada. Ang matinis na tili ni Stella ay mas masakit pa sa kulog na dumadagundong sa kalangitan. Dahan-dahang itinaas ni Gregory ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait habang nakatingin sa babaeng akala niya ay katuwang niya sa buhay. Wala na, Stella. Wala na tayong babalikan. Hindi mo ba narinig? Si Antonio Valderrama, ang tatay ni Josephine, siya ang may-ari ng lahat. Wala akong pakialam. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Stella kay Gregory. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng ulan. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka naging tanga, kung hindi mo hinayaang malaman nila ang lahat, hindi tayo magkakaganito. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba malakas ka? Isa ka lang palang talunan na umaasa sa yaman ng biyenan mo. Tumayo si Stella, ang kanyang mga mata ay puno ng diring habang nakatingin kay Gregory. Huwag mo na akong susundan. Ayokong madamay sa pagiging pulubi mo. Mas mabuti pang humanap ako ng ibang lalaking may tunay na pera kaysa mabulok kasama mo. Tinalikuran ni Stella si Gregory. Ang kanyang paglalakad sa baha ay puno ng galit habang iniwan niya ang lalaking minsan niyang sinabihan ng mga salitang mahal kita kapalit ng mga alahas. Sa gitna ng dilim, hinarang si Stella ng mga tauhan ng pautang na kanina pa palang naghihintay sa labas ng gate. Walang pasubali nilang hinablot ang mga gintong pulseras at ang singsing na suot ni Stella bilang pambayad sa utang ni Gregory. Ang mga tili ni Stella ay tila musika ng katarungan na nawawala sa hagupit ng hangin. Naiwan si Gregory na mag-isa sa gitna ng kalsada. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi. Ang kanyang dibdib ay tila binibiyak ng pagsisisi. Naalala niya ang bawat gabi na si Josephine ang nag-aasikaso sa kanya, ang bawat haplos ng babae kapag pagod siya, at ang bawat sakripisyo nito na hindi niya kailanman binigyan ng halaga. Ngayon, ang bawat alaala ay tila mga bubog na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Josephine! Josephine! Ang sigaw ni Gregory ay nalunod sa ingay ng ulan. Tumingala siya sa malaking gate ng mansyon. Umaasang bubukas ito at lalabas ang kanyang asawa para patawarin siya, katulad ng ginagawa nito noon sa tuwing nagkakamali siya. Ngunit ang gate ay nanatiling sarado. Isang pader ng bakal na naghihiwalay
sa kanyang nakaraan at sa kanyang madilim na hinaharap. Dahan-dahang may lumapit na isang anino mula sa gilid ng kalsada. Isang tao na may hawak na itim na payong, ang bawat hakbang ay maingat at puno ng katiyakan. Tumingala si Gregory, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Josephine, ikaw ba yan? Alam kong hindi mo ako matitis. Pakiusap, papasukin mo na ako. Ang pakiusap ni Gregory habang pilit na gumagapang patungo sa paanan ng taong nakatayo. Tumigil ang anino sa tapat niya. Ang liwanag mula sa poste ng ilaw ay tumama sa mukha ng taong may hawak ng payong. Ngunit hindi ito si Josephine. Ito ay ang driver ni Antonio, ang lalaking nakabarong na nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng paggalang noong unang pagkakataon. Walang sinabi ang lalaki. Sa halip ay may inihulog siyang isang kapirasong papel sa harap ni Gregory, sa gitna ng putikan. Sabi ng chairman, hindi na kailangan ng mga salita. Ito ang huling regalo ng iyong asawa para sa iyong bagong simula. Ang malamig na sabi ng lalaki bago tumalikod at naglakad palayo. Kinuha ni Gregory ang papel gamit ang kanyang nanginginig at maruming mga kamay. Sa ilalim ng madilim na langit, binasa niya ang mga nakasulat doon. Ang bawat letra ay tila isang hatol na hindi na mababago. Isang katotohanang mas mapait pa sa lasa ng alikabok na kanyang kinakain ngayon. Ang puting papel na hawak ni Gregory ay unti-unti nang nababasa ng ulan. Ang mga tinta niyon ay bahagyang kumakalat na tila mga bakas ng isang nakaraang hindi na kayang burahin. Sa ilalim ng madilim at malupit na kalangitan, binasa ni Gregory ang mga nakasulat. Ang mga papeles para sa annulment na pilit niyang pinapirmahan kay Josephine noon, ngayon ay may malinaw at matatag na pirma na ng babae. Iyon ang kalayaang hiningi niya. Ang kalayaang ipinaglaban niya sa pamamagitan ng pagtataksil. Ngunit bakit tila ang bawat letra ay kasing bigat ng isang hatol na habang buhay niyang papasanin? Ang tagumpay na hinangad niya ay naging isang walang laman na kaban, at ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa kanyang tahimik na pag-iyak sa gitna ng baha. Sa loob naman ng mansyon, ang katahimikan ay hindi na nakabibingi, kundi puno na ng kapayapaan. Nakatayo si Josephine sa gitna ng malawak na hagdanan. Pinagmamasdan ang bawat sulok ng bahay na naging saksi sa kanyang mga luha at pagtitiis. Ang bawat dekorasyon, ang bawat gamit na pinili niya ng may pagmamahal ay tila mga anino na lamang ng isang bersyon ng kanyang sarili na hindi na muling babalik. Naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin mula sa bukas na bintana, ngunit hindi na siya nanginginig. Ang bawat hapdi sa kanyang puso ay napalitan na ng isang uri ng kalinawan na tanging ang mga taong dumaan sa matinding unos ang makakaunawa. Lumapit si Mang Tonyo sa kanyang anak. Ang kanyang mga hakbang sa marmol na sahig ay may hatid na init at katiyakan. Ano ang nararamdaman mo, Josephine? Ngayong sayo na ang lahat ng ito, ano ang plano mo? Ang tanong ng ama ay puno ng pag-unawa, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa kaligayahan ng anak. Tumingin si Josephine sa kanyang ama at pagkatapos ay muling lumingon sa malawak na bulwagan. Ayokong tumira dito, Tay. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may amoy ng sakit at pagkukulang. Hindi ito ang tahanang gusto ko para sa atin. Ang mahinang sagot ni Josephine, ngunit ang kanyang tinig ay matatag. Gusto kong gawin itong isang safe haven, isang silungan para sa mga kababaihang katulad ko na nawalan ng boses, para sa mga pamilyang winasak ng kasakiman. Gusto kong ang bawat kwarto rito na dating puno ng lungkot ay mapuno ng pag-asa at bagong simula. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mang Tonyo. Inabot niya ang kamay ng anak at may inilagay doon ang kanyang lumang kwintas na kahoy na dati ay nakuha ni Stella at itinapon sa basurahan.
Ngunit hindi na ito ang dating kwintas na putol-putol. Maingat itong idinikit at inayos, at ang bawat bahagi na may lamat ay pinuno ng kumikinang na ginto, gamit ang sining ng kintsugi. Ang mga biyak ay hindi na itinatago. Sa halip, ang mga ito ang naging dahilan kung bakit mas naging mahalaga at maganda ang hiyas. Katulad ng kwintas na ito, Josephine, ang iyong mga sugat ay hindi simbolo ng iyong pagkatalo. Ang mga yan ang nagpapatunay kung gaano ka katatag. Ang ginto sa mga biyak na ito ay ang iyong bagong pagkatao. Mas matibay, mas mahalaga, at mas nagniningning. Bulong ni Mang Tonyo habang isinusuot muli ang kwintas sa leeg ng anak. Naramdaman ni Josephine ang bigat ng ginto at kahoy sa kanyang dibdib. Ang init nito ay tila dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang ama. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng pasasalamat at ganap na paghilom. Ang bawat pait ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw sa init ng pagmamahal na kailanman ay hindi siya iniwan. Habang ang liwanag ng bagong umaga ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap, naglakad ang mag-ama patungo sa pintuan. Hindi na nila nilingon ang marangyang kagamitan o ang malalaking salamin. Lumabas sila ng mansyon ng magkahawak kamay. Ang bawat hakbang ay may hatid na tunog ng pag-asa. Sa labas, ang hangin ay malinis at ang paligid ay sariwa mula sa ulan kagabi. Ang dulo ng kanilang paglalakbay sa dilim ay naging panimula ng isang makulay na umaga. Habang papalayo sila sa malaking gate, ang tanging naiwan sa loob ng mansyon ay ang mga anino ng kahapon, habang ang hinaharap ni na Josephine at Mang Tonyo ay kasing liwanag ng araw na nagsisimulang sumikat sa abot-tanaw. Paanong ang isang pusong winasak ay makakahanap ng lakas upang maging kanlungan ng iba? At ano ang mga aral na maiwan sa mga taong akala ay sa pera na susukat ang lahat? Ang bawat hakbang nila palayo ay isang patunay na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga pader ng semento, kundi sa tibay ng pag-ibig na kayang bumangon mula sa abo. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga dahon na tinangay ng hangin mula sa isang malakas na bagyo upang bigyang daan ang pagsibol ng mga bagong bulaklak. Ang bawat sugat na dating sariwa at kumikirot sa puso ni Josephine ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanya ng kanyang katibayan. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng iba. Ngayon, kilala siya bilang si Miss Josephine Valderrama, ang babaeng ang bawat hakbang ay may hatid na liwanag para sa mga nawawalan ng pag-asa. Sa isang maaliwalas na hapon, dinalaw ni Josephine ang isa sa mga proyekto ng Valderrama Foundation, ang pagtatayo ng isang bagong paaralan para sa mga bata sa lalawigan. Habang naglalakad siya sa gitna ng ginagawang gusali, ang amoy ng bagong semento at ang tunog ng mga martilyo ay tila isang musika ng pag-unlad. Tumigil siya sa isang tabi upang pagmasdan ang mga manggagawa. At doon, sa gitna ng init ng araw at dumi ng konstruksyon, ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Doon, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ay si Gregory. Payat, ang balat ay nangingitim dahil sa init, at ang kanyang mga kamay, na dati ay puro papel lamang ang hawak, ay punong-puno na ngayon ng mga kalyo mula sa pagbubuhat ng mabibigat na materyales. Ngunit sa kabila ng pagod, may isang uri ng katahimikan sa kanyang mukha na hindi nakita ni Josephine noon. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi na takot o galit ang namayani. Dahan-dahang tumigil si Gregory sa kanyang ginagawa, kinuha ang kanyang basahan upang punasan ng pawis sa noo, at matapat na tumango kay Josephine, isang pagkilala na may kasamang matinding respeto at pagsisisi. Ngumiti si Josephine at tumango rin pabalik bago nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Wala nang pait sa kanyang dibdib. Doon niya na-realize na ang ganap na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan.
kundi ang kakayahang tignan ang taong nanakit sa iyo nang wala nang nararamdamang hapdi. Si Gregory ay nasa kanyang sariling landas ng pagsisisi, nagtatrabaho ng marangal upang bayaran ang kanyang mga pagkakamali sa tadhana. At si Josephine ay malaya na sa mga tanikalang minsang gumapos sa kanya. Pagkatapos ng kanyang gawain, bumalik si Josephine sa isang lugar na kailanman ay hindi niya ipinagpalit sa anumang mansyon, ang maliit na bahay kubo ni Mang Tonyo sa gitna ng isang luntiang hardin. Kahit gaano kalaki ang Valderrama Empire, dito pa rin nila pinipiling manatili sa tuwing gusto nilang makahinga mula sa ingay ng mundo. Nakaupo si Mang Tonyo sa balkonahe. Ang kanyang buhok ay mas maputi na, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nagniningning sa pagmamahal. Inihanda ng matanda ang kanilang hapunan, isang simpleng nilagang baka at mainit na kanin. Habang pinagsasaluhan nila ang pagkain sa ilalim ng liwanag ng isang simpleng lampara, naramdaman ni Josephine ang tunay na kahulugan ng yaman. "Tay, salamat po sa lahat," bulong ni Josephine habang hinahawakan ang kanyang kwintas na kahoy na may gintong dugtong. "Wala kang dapat ipagpasalamat, anak. Ang iyong dangal ay hindi ko ibinigay sa iyo. Ito ay nasa loob mo na simulat sa pool. Hinayaan ko lang na mahanap mo ang iyong sariling liwanag." Sagot ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang buhay ay madalas na nagbabagsak sa atin, hindi upang tayo ay wasakin, kundi upang ipakita sa atin kung gaano tayo katibay. Ang katarungan ay maaaring matagal dumating, ngunit ang karma ay laging may paraan upang ibalik ang balanse ng mundo. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga gusaling pag-aari o sa kinang ng mga diamante, kundi sa kapayapaan ng budhi at sa pag-ibig na nagmumula sa pamilyang hindi katatalikuran sa gitna ng dilim. Sa huling sandali ng gabi, habang ang mga bituin ay nagniningning sa itaas ng kanilang maliit na tahanan, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikang hindi na puno ng mga lihim o sakit, kundi ng pasasalamat para sa isang bagong simula na itinayo mula sa abo ng nakaraan.